iniisip nyo dito sa ganito ay parang orange is the new black. Mga ganon. Hindi gano'n ang sitwasyon dito. Ang sitwasyon dito ay para siyang barangay, para siyang community. Ang pinagkaiba lang, puro lalaki, tsaka pare-parehas yung suot nila. May nagbibidyoke, may nagbabanda doon, may nagchiches, may nagtitinda ng mga candy, mga ganong bagay. So, sana makita nyo. Napalitan mo? Pre, andun yung Lucas Lepre, oh. Buti may sobrang isa. Wala nang oras, pre. Late na tayo. Tara. So, nagkaligaw-ligaw kami, as usual, di ba? Dating dito, nagsisimula na sila. Lahat nung nakagantong damit, ayan, oh. Believe it or not. Mamaya namin explain kung ano kailangan na namin magsimula ng luto talaga kasi baka hindi kami umabot. Tignan mo, dami nagtatrabaho. Sige ba? Hindi, normal lang. Sakto lang? O di okay, game. So ganito ang mangyayari. Andito kami ngayon sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa para sa Believe It or Not. Isang event na inorganize ng Lucas Lepre Philippines kung saan magpapakain kami ng nasa around 2,600 na PDLs para mag-raise ng awareness sa isang scholarship program na pinamumunuan ng Philippine Jesuit Prison Services. Chef Chubby ang aming head chef ngayon. Yan. Pare, Chef Chubs, ano na bang nangyayari at ano bang gagawin natin? Dumating kami ng 5 a.m. 5 a.m. Natulog kami. Yes. Kasi Konti. kailangan magpahinga. Yes. Galing sa Baguio, dala-dala natin ito. Makikita niyo mga Tignan nyo, sulyasi. ang lalaki pre. Tapos Tignan nyo naman yan. ang mga ating mga tripod. Yung mga tripod, yes. Okay, so, High pressure sa baba. High pressure burner. Mm. So ngayon, nag-start tayong mag-prep. Ah, Hopefully, anong oras na? By 8 o'clock, we'll start cooking. yes. So we're prepping the bawang, sibuyas. Yung meat. Okay, meron tayong first challenge. Anong first challenge natin? First challenge natin, buti chinek ko. Oo. Okay. Ang order natin is beef tapa strips. Okay, tapa strips. Natapa naman. Tapa naman, Pero tama. hindi na strips. Ano meron? Kalalaki. Ganyan kalalaki. Kalalaki. Medyo egol sa serving yun. Pero buti na lang dyan yung mga jiu-jitsu team natin. Oo. Sa club. Puntahan natin. Tara. Sali na kaya ako sa Lucas Lepre? Ito yung mga tapa natin na hinihiwa. Pogi mo naman, sir. Ay, thank you, Nino. Kasi medyo mahaba daw talaga yung dumating na karne. So, pinuputol natin, tapos nagtatanggal siguro ng konting trimmings into strips para mabilis maluto, maganda yung serving. Diba? Yung chicken natin, wala namang problema. Ang problema yung chicken, hugasan lang yan, tapos fire up. Teka lang. Gano'ng karami bang baka ang meron tayo? 325 kilos divided by 3 kasi Tiga tatlo tayo. Gano'ng karami naman yung manok natin? ganun din, 325 kilos. Meron pa dito. Ayan, Saan na yun? mga sagi. Mga sagi na sa baba. Pakita mo, pre. Ayan. Mahigit isang ton natin yung produce sa lulutuin natin ngayon. Yes, sir. O sige na, hindi na kita guguluhin. O marami kang ginagawa. O sige na, dito na ako. Tara. Well, nakatoka sa akin talaga is to lead the whole group. So antasan tayo yung bumili ng equipment para kasi makita nyo naman gaano kalaki yung kailangan nating equipment para mapakain natin yung 2,500. So, in short, dinila natin lahat ng gamit from Baguio City, lahat ng mga gulay, at ng onions, garlic, patatas galing sa Baguio. So, 3 kaming sasakyan na bumaba rito para ma-achieve natin tong goal natin na pakainin lahat ng ating mga inmates. Kita mo ba kung gaano kalaki yan, pre? Maglulutuan ng ano yan, ng gelatin. Hindi, saba iluluto dyan. Tira mo yung mga utensils sa amin dito, pre. Pala. Diba? Ganyan kalalaki kasi hindi biro yung lulutuin dito. The cooking is not a joke, pare. Hindi talaga biro. Tapos yung spider namin, tinan mo. Tira mo yan, pre. Oh. Ang laki niyan. Diba? Bangkay. Diba? So, ito yung station natin. 1, 2, 3. Dito yung baka, dito yung manok, dito yung miscellaneous. Baka magsalan dito ng marble potato and eto na. Larga na tayo. Kailangan ko na ng gloves, pare. Chef JP, ayun na. Mami, yung matalino nga sa amin, laging late din eh. Yung matalino, late kasi. Nahirapan. Nasaan ba yung late na yun? Ito. Oy, so dahil tatlo nga yung parang main na kusinero dito, si Chef Chub, Chef JP ako, kakaroon tayo ng adobo 3 ways, tapa 3 ways, saka sinaing,
one way, two ways kung sunog yung kalahati, di ba? Pero yun yung gagawin natin ngayon. At siguro, pengi muna akong 5 minutes para magkape. Sarap. Mainit. 10 minutes pala. So bali hinuhugasan na yung karne natin. Pakalahating karne pa lang yon na para may ano na. Kasi ang unang usapan, hindi na igigisa yung karne. Parang lagay ng timpla, kulo-kulo na lang. Eh baka pwede kong magisa kasi dalawa naman to. So baka pwede batch by batch, igigisa ko dito sa unang kawa natin, salang natin dito. Pero habang ginigisa, nagigisa na rin ako ng bawang dito. Kapag nagisa yung bawang dito and spices, pwede ko na i-transfer yung karne mula dito, unti-unti doon. Tapos tutubigan, tutuyuan, palalambutin. Huli ko na ilalagay yung asukal kasi baka masunog. Di ko na alam kung gaano katagal yung pagigisa ko. Pero kasi 10 minutes na lang, alas 8 na. Tansya ko naman kasi once kumulo yan, 1 oras. Kung totoo siya, mas mabilis talaga kung mas mabilis talaga kung hindi na igigisa. Pero tingin ko naman may oras tayo. So, ito yung isa nating dish, nilagang saba. Parang side dish nila. So, ito na yung karne natin. Pwede na siguro tayong magsimula. Pakilapag na lang dito. Dito na lang. Tapos, thank you. Baka pwede natin paglapitin to. Paano ba sindihan to? Nilipad na! At-airball na tayo na. Yeah! So, subukan natin kung magigisa natin, Medyo ambitious to. Maggisa ng 100 kilong baka. Kasi magtutubig talaga to. Pero, try natin, Try natin. Tulong-tulong naman dito, May mga tao dito. Ngayon ko lang nakita. Tapos yung mga Lucas Lepre na ngayon ko lang din nakasama. Pero, parang kanya-kanyang effort lang din para sa iisang goal. Ganun lang naman, di ba? Tulad nito. Buksan mo na yung kalahan. Hop, okay na yan. Sige pa. Okay na. Thank you. Lagay ko na yung bawang natin dito. Kailan ka magluluto ng ganito? Pre, kailan ka magkakaroon pagkakataon magluto gamit ganito? Diba? Again susubukan ko lang kung kaya kong igisa yung ganong karaming baka. Kasi kung hindi talaga, medyo rekta na lang tayo. Kasi baka mamaya kakapilit ng gusto natin, magka-delay yung pagkain. Siyempre ayaw natin nun. Testing! Ang idea, pagkagisa nito, lilipat natin sa kabila. Again, hindi ko alam kung sobrang ambitious nito, pero try natin. So, ang gagawin pala natin parang tapang malabon, parang ganon. Medyo manamis-namis ng konti. Medyo alangan ako kasi baka masunog, di ba? Dito sa unang batch natin malalaman kung ambitious ba itong gusto kong mangyari. Ito lagi problema ko sa pagigisa ng bake. Lagi nagtutubig talaga. And 105 kilos ng beef, pucha, mangyayari talaga yun, di ba? Yung isang bakay lang dito. Hindi ko alam Mukhang imposible to, pre. Pero sige, bigyan pa natin ng konting oras. Kasi ngayon, parang around 5 minutes siyang nakasalang. Kung to aabutin ng 10 minutes per gisa, tapos sasalang tayo ng around 10 gisa, 100 minutes agad yun. Gisa pa lang, wala pang kulo. Medyo alanganin yun. Ngayon, tinatimingan lang natin kung gaano katagal siya bago mag-isa. Isang salang lang ako. Isang kulo lang. Ambitious masyado. Pag gusto ko pang igisa yung ganito kalaking scale. Isa rin kasing concern ko, baka mamaya pinipilit igisa, malapit yung karne natin sa mainit na environment, baka masira. Ayaw natin yon pare. Ganito. Wala. 10 minutes na, di ba siya natutuyo? So, wala talaga. Hindi talaga kaya. Hindi talaga kayang mag-isa. Diba? So, ang gagawin natin, isang buhos na lang. So, pagko-combine din natin itong dalawa. Ililipat na natin to dito. Game. Okay. Huwag niyo ikakalang Huwag niyo ikakalang. Sige, kayurin mo. Dahan-dahan. Okay na.
So wala, rekta kulo na lang to. Tapos, tatry nating tuyuin. So ngayon, kailangan na nating isali na yung baka dito. So dito sa kabila, magigisa na ng bawang dito. Si Rani, siya magsasalang nung manok natin. Ah! Tapa nga, tapa. Tapa nga. Hindi, ang kailangan lang talaga gawin dito, hindi kasi malapad yung apoy niya, concentrated sa gitna. So yung gitna na yun lang yung kailangan mong kayurin. Para lang hindi manikit. Hawakan mo. Ayan o, check mo lang ilalim. Ito yung last ng baka natin. Ah. Yeah. Ay, sorry. Okay, sirahan nila dito. Buksan mo na. Salang na natin yung manok, par. Adobo. Si Chubby, nagluluto na ng adobo na maaalat. Chef JP, adobo matamis. Ako, adobo maasim. Puti lang to. Puti lang. Hanggat konti pa yan, haluin na natin. Ay! Sorry. Haluin natin para yung manok ay nasa ilalim. At hindi bawang. Dahan ha, baka tumalsik. Pagtulungan na natin to. 1, 2, 3. Ah. Okay. Suka. Wala pala kaming dalang patis, pero okay lang yan. Laban yan. Dahon ng laurel, medyo marami-rami. Siyempre, Nor. Chicken powder para. Ang sarap. Kabila rin, yan natin yung tapa rin natin. Paminta, yan, cracked pepper. Paminta na rin dito. Yung tamis nito mamaya ko na ilalagay kasi maaari masunog. Toyo, pare. Wala tayong patis, pare. Buti na lang may Nor chicken powder tayo, pero asin. Lalagay na tayo. Ito naman sa tapa natin, Nor, liquid seasoning. Feeling ko kasi yung amount ng tubig na ikakatas nito, sapat na para makover siya. Kasi tingnan nyo to. Pero kasi, mas matubig naman talaga ang baka kaysa sa manok in my experience. Kapag to kumulo, and medyo naano na ng tubig, pwede natin i-adjust yung timpla niyan. Kasi, hindi natin kailangan haluin. Yung kulo na mismo ang maghahalo ng timpla sa kanya. Diba? Basta wala lang nakatumpok sa taas, parang ganon. Tapos mamaya, pwede natin i-simmer to, hinaan natin, tapos tatakpan natin ang dahon ng saging. Pwede yun, para sigurado umangat yung steam, abot ng taas. Yan, ito medyo malapit-lapit na to. Nakakatuwa, oh. Nakakatuwa, ang dami nangyayari doon, oh. Tira mo. Na nagsasalangan na rin silang lahat. Yung mga patatas nakasalang na, yung saba nakasalang na rin. Grabe, mahigit 1 tonelada ng pagkain, pare. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon magluto ng ganito. Ang tibay ng grupo eh. Lahat gumagalaw. And gusto ko lang talagang i-special mention. Siyempre yung mga team natin, kayo, team ko, all out tayo. At saka first time, Ian, hindi tayo late. Tama. Hindi tayo mapapagalitan. Oo. Di ba, normally pag kumakain tayo, pag dinner, makain tayo ng alas 12. Ito, on time talaga tayo. May kanya-kanyang technique din talaga eh. Tignan mo si Chef Kim. Si Chef Kim, ang ginawa niya, tinimplahan niya muna ng isang planggana para nga naman pantay yung timpla. Para kapag salang nila, pakukuluin na lang. Tama, no? So wala nang problema, para pantay nga naman. Actually, gagawin ko sana yon kung naisip ko. Kaso di ko naisip eh. Galing talaga to eh. Okay. Ito yung parang bistek nila, Chef JP. Tignan mo. May tangla, tapos sinama nila yung sibuyas sa gisa. Tapos ito yung baka na nilalamutak ni Kim kanina. Diba? So, going na rin to. Eto. Chef, adobo mo ba to o kay Chubby to? Okay, kay Chubby to. Yan.
Relax muna siya. Relax lang siya. Ano muna Okay. siya, maligo muna siya. Yan, tama, Kasama tama. yung 3 hours before, boom. Okay. Ganun technique mo. Okay. Kev, nanakaw lang ng idea yan eh. Kaya pupunta dito eh. Dapat nga pinauna ko sila para nakita ko yung technique eh. Ba't ba ako nanguna dun sa marunong? Pero maganda dito, sama-sama tayo dito. Tama, Tama tama. naman, may uniform pa tayo. Siyempre, di ba? Kanya-kanyang technique, kanya-kanyang tira, pero isa lang yung goal natin. Di ba? Isa lang talaga. Kanya-kanyang tira. Tama. Mong kita. Sir, Hoy! Hoy! Ano naman nangyayari dito sa atin, ha? eto medyo kumukulo-kulo na. Yan. So pagka sumagad pa yung kulo ng kode, pwede nang mas hinaan pa yan. Eto, Pa. malapit-lapit na rin yan eh. Actually, kapag natuyo yan, okay na halos yan eh. Di ba? So medyo okay na tayo. Maaga pa, 8:30. Mahaba pa na yung oras natin. Kaya naman pala kasi, Kaya. hindi, ito Oh. alis muna tayo dito sa ingay, doon muna tayo sa malayo. Halika. Dito ka. Upo ka dito. Relax tayo saglit. Naisa lang na yung karne at kumukulo na. So medyo confident na ako. Kahit anong mangyari, maluluto yan. Ngayon, kung masarap ba, doon na lang magkakatalo. 'Di ba? Yung 1 toneladang pagkain, napakarami pre. Oo. Napakarami talaga niyan. Karne, nasa 600 plus kilos. Gulay, nasa around 300. Tapos bigas, nasa 400. Sobrang dami talaga niyan pre. Pero, pucha, honestly parang 30 minutes pa lang nakabukas yung apoy. Mga ganon. Kasi alas 8 tayo nagsimula mag-fire up 8:30 pa lang yun. 30 minutes pa lang nakabukas yung apoy. And medyo na ako. Medyo, at least yung anxiety ko, na kung maluluto ba yung pagkain, medyo naibsan na. Kasi, wala kumukulo na eh. Kasi ganon talaga kapag kapag may team kailangan talaga may i-delegate kayo yung leader. Tapos, kailangan sundin nyo. Tama. Diba? And kapag nirespeto nyo yung hierarchy, tingin ko magiging maganda yung lahat, 'di ba? Si Chubby nga chill na chill, hindi pa nga inaapoyan yung manok eh. Pinapaliguan lang ng Pag-tap daw muna Andun lang muna, chill lang daw muna siya doon, 'di ba? Ganoon siya ka-confident, pare. So, wala, ang galing lang and yung ine-expect kong hirap, parang wala na eh. Parang tapos na eh. Tsaka ang dami namin dito. Andiyan nga yung Lucas Lepre, BJJ Philippines. Ang daming tao. And ganun eh, pagka sama-sama mas madali talaga, 'di ba? Tama. Baka kasi iniisip mo tutulong ikaw lang. Ikaw, you can make a difference, ikaw mag-isa. Pero kung makakagawa ka ng paraan para makuha mo yung amor ng mga kaibigan mo, ng mga tao sa paligid mo, mas maganda 'yon. Mas madali, mas may impact, 'di ba? Pero again, kung isa ka lang, malaking impact na rin 'yon, 'di ba? Eto kumukulo na, pwede nang hinaan to. And eto, ay aantayin na lang to eh. Gusto ko na lang muna talagang matimplahan ng maayos. Pero eto okay na. Kumukulo na, hinaan na lang ng konti to. Kalahati nung patatas, palagay ko, luto na rin. And everything is going well. Wala namang problema. Alice Bell. Ewan ko nga eh. Baka gumapang. Pero eto, ang tagal talagang kumulo. Ngayon, tinitingnan ko sila dito, ang ganda ng ginagawa nila, ang daming mantika. Parang gusto kong paliguan din ng mantika to, para covered ng mantika, di ba? Kasi yung mantika, habang yung tubig kasi, mental sinuluto mo, nag-evaporate yan. Mantika, hindi. So kapag napakulo natin yan with oil, yung level ng liquid niya would stay the same. So yung luto sa ilalim, hindi yung luto sa taas. Hindi ko pa sure. Titingnan ko pa. Pero kumukulo na to, umuulok-ulok na, siguro pwede na lagyan ng mantika to. Pag ganyan karaya pa yung sabaw, hindi pa natin pwede i-judge yung timple. Although dito, kapag pangit yung timpla niyan, madaling ayusin. Eto hindi. Wala tayong magagawa dyan kapag pangit yung timpla niya, kaya kailangan ang galingan natin. Pare, di ba? Tapos mamaya, kapag pangit yung timpla nito, kasi pucha pre, ang hirap talaga magluto ng ganito. Malamang tanggalin ko yung protina, ayusin ko yung sarsa. Baka ganun yung gawin ko. Sana. Dagdagan pa natin ng Nor Liquid Seasoning. Tsaka meron sila dito nakapigang kalamansi.
Timplahan pa natin to, nor chicken powder pa. Ito pwede nyo ilagay lang sa sa part na matubig kasi pag kumulo yan, mahalo yan. Konting suka pa. I mean, marami yun, pero konting suka para sa 100 kilo. Paminta, pare. Paminta din sa kabila. Yan. Okay. Pinapapantay ko lang, tapos meron akong pinakuhan dahon ng saging. Try natin takpan. Try lang. Baka makatulong siya sa pagluluto. Lahatin na natin to. 1 kilong nor chicken powder na yung nagamit natin, par. Medyo talaga, para ako nilalagnat eh. Walang patis eh. Eto medyo malapit na yung manok. Medyo malapit na siya maluto. Yung mga nasa gitnang part, medyo nagkakadurog-durog na. Mabilis na kasi talaga maluto yan eh. So feeling ko, yung volume ng liquid natin, eto na. So hindi na kukunti yung sabaw natin. Yan na yan. So medyo confident na akong magtimpla. Hindi na siya masyadong aalat. Feeling ko. Hindi na siya masyadong magre-reduce. Diba? So feeling ko, ganyan na yun. Tira mo, yung paglalagay ng mantika sa kanya, it helps a lot na maabot yung mga gilid-gilid ng init para cover siya technically. And masarap yan. Masarap yan. Yung dahon ng saging pala, ayokong gamitin kasi mas kailangan siya mamaya. Iba na lang pantatakip natin dito, pare. Ito na lang. Yan, so hopefully, mas maluto na to. Actually, nasa instruction sa amin na bawal magdala ng foil. Pero instruction din, bawal magpasok sa loob. Nasa labas naman kami. Yung medium security compound, doon pa yon. Doon pa yon kami, nasa kami. Nasa sunken garden kami, di ba? So, wala kami sa loob. Mamaya pa, doon pa. Kasi medyo mahirap yung mga permits so sa loob talaga magluluto eh. Although initially, yun talaga yung balak. Pero mas madali na lang talaga dito. Kasi magluluto na talaga ako sa silyasin eh. Do you want me to buy the rice cooker nonetheless for contingency? Chops. Genset, bababa pa. What do you think, Tayong JP? gasol dyan. It's just 9 o'clock. So confident ka sa Yung rice sabi ka? natin, hindi natin maluluto. I don't think he's confident. How many sacks do we still need to cook? No, we just cook what we can cook. First batch. Pero yung first batch ni, yung Medyo alanganin. daw na yun. Pero nagre-ready na ako ng pang next batch. Okay. Educating kids. One step going to school is one step away from crime. But most of all, the parents will have to apply for it. And therefore, it comes with strings attached. And the strings attached is that they have to join all the formation programs diligently and in good standing for that to continue by the Jesuits. So we're feeding, we're reforming, and we're breaking a cycle. That's like, we prepared something for lunch. To the left! Left, right, left! Left, left, right, left! Left, left, left. Bless! Ay, hindi. Halika dito. Ilang kapatid mo? 2. Okay. Wow! Panis. Ilang kapatid mo? 2. Isa lang to, huwag mo na silang bibigyan. Siyempre, Happy ka? Happy ka? Bakit? Kasi po meron na po ako pang bilang bike. ano bibilin mo? Bike po. Bike? Hindi na po ako maglakad. Yun! Yan ang maganda, i-reinvest mo sa negosyo. Tama yan, gusto ko yung mindset na yan. Ano klase bike ganyan? Opo. Yun! Ay, tama ka sa akin. Ito ang pinakabago kong inaanak. Na si MJ. Ngayon, si MJ nagtitinda ng ice candy. Meron tayong galanting kaibigan. Na ang pangalan niya, Chef JP. Nagbigay ng 1,000. Ayun. Pagkabigay niya ng 1,000, tinuro ako, dun. Manghingi ka dun. So lumapit sa akin. Napasubo na ako.
Binigyan ko rin. Tapos tinanong ko siya, saan mo gagamitin yung pera? Tinanong siya pala ni Chef JP, saan mo gagamitin yung pera? Pambili niya daw ng bike. Magkano uli yung bike? Magkano yung bike? Nasa 5K po. Nasa 5K. Kulang pa siya ng 3K. Palagay ko kayo na bahala dyan. Hindi, ito lang Bakit siya bibili ng bike? Bibili siya ng, tanongin siya. Bakit ka bibili ng bike? Para hindi po ako maglakad. Kasi naglalakad siya kapag nagtitinda ng ice candy, reinvesting sa business. Diba? Bata pa lang business na. Kayo na bahala dyan. Bless ka doon. Ikot, dali. Yeah! Yeah! Tumitingin kayo. Gusto nyo kayo next? Dito naman hindi kami sombrero niya na kompleto. Malay mo. Oh! 3,000 na! Explain natin. Tara dito. Yung pera hindi naman ganun kadali. Tara dito. Pinaghihirapan yung pera eh, di ba? So kailangan i-explain mo sa kanila. Oo. Bakit? Ay, teka lang. Balik tayo saglit lang. Meron pa dito. Oo. Sino ang bibigay sa'yo? Yeah! Tama na. Oh! 500 na lang! 500, nasa likod mo na lang. Doon tayo. Ayan. Teka. Tumayo. Teka, susundan yan. Hindi pwede pakawalan yan. May sobra pa. Teka lang. Paano pag nabutas yung gulong mo? Dito tayo. Ako po si MJ. MJ. Si MJ nagtitinda ng ice candy. Ngayon, ano yung Christmas wish mo? Sana po magkumpleto kami lahat ng pamilya. Oy! Nag-iba yung messaging niya! Mas gusto ko yan! Busilak ang damdamin ng batang... Alam mo kung bakit yun ay wish niya? May pambili na ng bike eh. Nabuo na. Ano ba yung pangalawa? Yung kanina? Next wish naman. Yung bike. Bakit? Para hindi na po ako maglakad. Oo, kasi gusto niya i-scale yung business niya. Kasi limited lang siya ng 2 mga hita niya. Ngayon, kung madadagdagan ng 2 gulong yun, edi mas madali sana, di ba? Ngayon, magkano na yung... Ako manager mo, ha? Ako magbibilang. Ano bawasan, boy? Hindi ko babawasan. 4,000, 5,500, 5,500. Naka 5,500 na siya. Magkano yung bike ulit? 5,000 po. Oh, May sobra na. may sobra na. Ano ngayon gagawin mo dun sa sobra? May regalo po sa kapatid ko. Ireregalo mo sa kapatid mo. Busilak na damdamin talaga. Ano po? Barbie po yun eh. Barbie para sa kapatid mo. 5,500 mo. Ngayon, meron bang gusto magpasaya ng Pasko ni MJ palalo? Meron naman. 1,000! Oy! Parang 5,000 kami dalawa nito. Yeah! Another 4,000! Meron pa ba? Kasi kung wala, kakaltasan ko na to. Malaki-laki na to. Wala rin ako nasa buhay. Ay! Another 1,000! Ngayon, yung bilihan ng bike, malapit lang. Sa may housing po din sa may ano. Pwede ka na ngayon pumunta. Masaya ka ba? Apir. Merry Christmas, pare. Merry Christmas. Sabi mo sa kanila, thank you. Thank you po. Yes! Galing. Napakaswerte mong bata ka. Sir MJ? Ano ibig sabihin ng MJ? Mark Jaden po. Mark Jaden. Jaden? Okay, Mark Jaden, ano ang napili mong bike? Itong kulay blue. Ano yan? Anong bike yan? BMX. Okay, akala ko 4.5 siya noon. 3.3 na lang siya ngayon. Makaka-save ka pa. Maganda sana may helmet, pero ikaw. Hindi na siya mahirapan magtinda. Kilala niyo ba itong batang to? Opo sir, kasi napakasipag yan. Ano siya, itawag doon, may porsyento lang siya doon. Kumukuha siya, nag-aangkat lang siya ng
paninda, tapos ano, parang yun po, 20 pesos yata or 10 pesos yung ano niya, nakukuha niya. Pero nagbumula sa Bucor eh. Saan yan? Paninda. Kung nag-ano po ng mga paninda niya, mga Ah, nilupak yata or yung sabi. Ayaw ang pag niya. Basket niya naglalakad, tapos tinutulungan siya ng Bucor pa uwi pag nakaubos na. ay, maganda. Naglalako pala siya. Naglalako ho siya. Mm. Mga kakanin. Mga kakanin po. Ano siya, tawag lang, namumursyento lang. Sipag. Okay. Ito, kilala pala talaga itong batang Opo, to. lagi po yan doon. Araw yan, Araw-araw po yan. nagtitinda siya. Ay, maganda. Maganda. Sipag na eh. Oo, kasi sir. Ako? Dati sir, ano yan? Pupunta dito sa akin, tapos nagtatanong siya sa akin, nagulang pa daw pera niya. Oo, yun nga rin po yung sabi sa Kulang daw pera niya. Ang trip niya talaga, PMX talaga. Ito. Matagal niya na talaga itong Baka minamatar. nung unang bukas lang dito niya, sinabi niya, pero sir, kulang pa yung pera ko eh. Apo. Hindi ko kalahin dito pagpunta niya, ano yan, pabibili na lang pala niya. Sir Ninong Play po, thank you po. Thank you po. Napakaraming salamat. Malaki po tulong na to. Yun. Wow! Grabe! Pare, yung ice candy mo, pwede mo na ilagay dyan. Tara, tara, tara. Tara, tara, andyan na si MJ. Wah! Par, eto na ang bike ni MJ. Ganda oh. May plastic pa oh, bagong-bago pre, di ba? Ayan oh. Oh, ayan, makakatawag ka na ng ice cream, di ba? Mas malayo na mararating mo niyan. Oh, patingin nga, patingin nga. Marunong ba mag-bike yan? Baka hindi marunong mag-bike yan. Ah, Tumatayo pa nung. lumatayo pa oh. Tumatayo pa. Oh. Nakakatuwa, no? Nakakatuwa. Naalala ko dati, sabi ni Chef JP yung first bike experience niya, hindi niya makalimutan. Ako rin eh, kasi naalala ko yung first bike ko. Sabi ko, di ko gusto yung, gusto ko yung kulay. Sabi nila papapinturahan daw. Sabi nila, hindi ayoko, gusto ko yan yung kulay, ang ganda kasi. Pinipil ko talaga, ayaw nila. Tapos yung pala, kaya pala gusto papinturahan kasi nakaw pala yung bike na yun. True story yun, pre. True story yun. Hindi ninakaw ng magulang ko. Parang binili ata nila ng mura dahil ewan ko, inis-touch ata sa kawawa naman yung batang yun. Sana hindi maging ganun si MJ. Anyway, nakakatuwa na unexpected yon yung bagay na yon. Hindi namin sinasadya yon. Nagsimula sa kalokohan. Nagsimula sa kalokohan. Wala lang. Nakakatuwa lang, no? Kaya nakakatuwa doon yung lahat ng kasama natin dito na Nagtulong-tulong. Anyway, malapit na ata tayo maghatid na pagkain, so balik na tayo doon. So yung manok namin, medyo nadudurog-durog na yung iba, so luto na to. Mabilis lang talaga yan eh. So tatanggalin na namin yung protina, tapos yung sabaw, lulutuin pa namin, titimplahan pa namin na medyo mas strong ng konti, para mamaya, upon serving, ibubuhos na lang namin yung sabaw, yung sarsa, sa mga planggana, di ba? Wala na nalaglag. Okay na to. Next, planggana. Gusto ko pa sana lutuin kaso ano eh. Baka magkadurog-durog na. Ayaw naman natin nun. Ayun o, buo-buo pa, maayos pa oh. Diba? Para adobong bahay, di ba? Ikaw, ayos ka ba? Ayos naman. Masaya ako. Yan. Ikaw, ayos ka ba? Up, meron pa ba? Up, meron pa ba? Up, meron pa ba? Okay, wala na. Yan, pakipoil ulit oh. Okay na yan. So eto, titimplahan pa namin to. Yung amount na to, okay na siguro yan. Dagdagan na lang namin ng timpla. Nor chicken powder pa. Pre. Ano talaga eh, medyo aminin ko nabibitin talaga ako. Wala kasing patis eh.
Tsaka sayang wala tayong cornstarch ni. Ay, hindi, may dala tayong cornstarch. Pwede natin palaputan to. Pakuluin lang natin, tapos tapusin na natin to. Let us finish this. Cornstarch water mixture lang, pare. Palaputan lang natin. Konti lang. Para lang hindi lahat ng sauce nasa ilalim. Baka mamaya kasi, yung mga kukuha sa taas, wala sarsa. Ayaw natin nun. We do not Like that! Tama. Konti pa. Alam mo, ngayong inaano na, pinag-usapan namin kanina, sabi ni Chubby, we can do more. Yung stress, wala eh. Kasi lahat, tinangkin ang utak ni Chubby, pare. Pagdating namin dito, wala na kaming gagawin. Salang nyo na lang yan, tapos timplahan nyo. That's it. Palakpakan natin, Chef Chubby. Palakpakan natin kung nasan ka man. Diba? Kahit doble kaya. Kahit doble. Anong oras pa lang, oh? Ang aga pa, we still have 4 hours. Diba? Nor chicken powder pa rin, pare. Yan. Yung ganyan lapot lang, oh. Ayan, oh. Sarap! Okay na to. Pakipatay na. Ngayon, etong tapa natin, si Chubby, executive chef eh. Executive chef talaga eh, dadaan. Titikim. Sabi niya, malambot na. Tinikman ko, tama nga, malambot na. So tapusin na rin natin to. Asukal, pare. Konti lang. Parang tapang malabon nga, di ba? Tama. Yung tapang malabon, hindi talaga ganito kasabaw. Hindi talaga ganito kasabaw yon. Pero kasi sayang yung ano eh, sarsa eh, di ba? Wala ka naman sa malapon eh. Okay lang. Well, tama. Midi! Lapot pa! Tama na. Baka maging mahaba ka yan, pare. Mahaba ka. Par! Biglang lumapot At saka, Oh. ang bilis ng luto dito. Kasi may ginamit na Pampabilis? takip. Takip. Kala ko pampabilis. takip na yun, hindi yan daw pwede dito eh. Hindi kami nagdala. Hindi, ano yun? Dala ni Alvin. Sabi ko nga, wag eh. Ay ko, wag. Si Alvin talaga. Okay na to, par. Par, nakaluto na tayo. Oh. Sige. Mukha ba siyang tapa? Baka hindi. Pero pre, kailangan natin yan pang sabaw yan, yung sarsa na yan, di ba? Sarap sa kanin yan. Teka lang, kailangan ko ng representative dito. Ako po. Yung hindi bias. Ako po. Yung hindi bias. Marlon, halika dito, dito. Bias yan. Kampi mo yan eh. Bakit? Ano ba? Tingnan natin. Nalulungkot ka lang, ngayon ko lang nakasama. Gusto mo ka nang umuwi? Oh. Ayos, di ba? Bonus! Okay na pare, pakipatay na yung apoy. Goods na tayo. So, ayan, nakabalot na yung mga pagkain nila. Napasarap yung kwentuhan namin sa labas. Pero ito, iniinit na namin. Tapos, okay na. Dadali na natin doon. So, ayun, mabilis lang to, pre. Mainit na, pre. Ayan, oh, nausok-usok na. Lalagyan namin dito. Nilinis namin mabuti yan, syempre, ha. Yeah. Yan. Bubusa lang natin yan dyan. Oo, ito yung sarsa niya. Sige. Yan o. May reinforcements tayo. Sige. Teka lang. Kalahati sana doon. Okay na yan. 500 eggs yan. Ha? Gano'ng karami itlog? 500? 1,000 eggs. 1,000 eggs, pare. Cling wrap sa harap. Ayun, sige, dyan muna, isa pa. Ay, sorry. Ngayon, nasa process na kami sa finishing touches. Kinakat na namin yung itlog kasi nagpabili kami last minute ng egg. Kasi syempre masarap yung adobo with egg. Kaso lang, hindi naman ganong karami yung itlog na nandito. Dami kasi nating pakainin. So, kinat-cut namin para naman lahat makatikim. So yeah, finishing touches na tayo ngayon. So far, so good na follow natin lahat yung timeline natin. So ngayon, ang oras ay mag-alas 2, tama ba? Correct. So alas 2, as we speak, binabalot na natin lahat ngayon yung mga food
luto na lahat, na patungan na natin ng banana leaves, nalagyan na natin ng cling wrap, na label na natin, at saka in 30 minutes, ready na tayo. Pag may signal na tayong dadalihin na natin sa medium security, ready na po tayo. So nagkakarga na kami, ito, ayan, sinakarga na sa mga sasakyan. Yan. Pagkakalam ko hindi makapasok yung mga sasakyan. So sa labas na sila, dito sa karga sa may gate, tapos bubuhatin mano-mano, papasok ng medium na mismo. Uy, ngayon lang kita nakita tumakbo ah. Hoy! Oh, kailangan manalo siya sa sa presidente. Ayun, hirap na hirap oh. Yeah. Kaya tatlo? Kaya tatlo? Bababa ako ha, bababa ako. Ay, grabe talaga. Dalawa pa Number one. Grabe, dalawang daliri lang oh. Okay, 1, 2. Number one. Number one. No. Number one. 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 Two. Ah, ito pala yung kalabang ko eh. Ito pala yung kalabang ko eh. Ano ginawa mo? Pero tabi ko yung mga anak ko. Kasi ako na. Dapat talaga nag-architect na lang ako. Napaaral ka kasi ng mama mo, puro ka Dota eh. Architect, bakit mo na mag-drawing? Bobo ka pa sa math. Ah, para totoo yun kasi kaklase mo to dati. Number one! Number one! So, maganda yun. Profile exactly. Sa bayaran mo yan. So, nandito na tayo sa medium. Ito oh. Number one. Number one. Number one, number one. Number one. I can't hear. Say hi po. Number one. Number one. Number one, number two, boto nyo po. JP Anglo, number two. Uy, number one lang. Ay, number one lang. Oh, may number 10 dito. Kasama ko pala yung mga kalabang ko. Sige, dalhin, sautin nyo naman. Yung phone. They'll get it. They'll give it. Try mag number one ka dito sa loob. Pagod na ako. Pero, number one pa rin. Number two. Number two. Number one sabi ko. Sabi ko matalo number two. Number one. So ito, ini-inspect nila yung pagkain. Siyempre, kailangan. Mahigpit kasi dito, pre. Siyempre, para safe tayo. So nga, gusto ko nga sabihin, sir, pagka-check nyo, kuha na rin kayo para matikman nyo ko. Sarap kasi. Ako kasi, nakapasok na ako dito. Nag-ocular na kami dito eh. Yung mga kasama ko, hindi pa. Kinukwento ko sa kanila kung ano yung experience. Actually, hindi ko sure kung makakapasok ba talaga tayo dun sa area sa loob. Kasi, yung pinasukan namin, dulo-dulo talaga, pero sagad, basketball court. Inikot pa kami sa parang college nila doon, ganyan. And sana ma-experience ng mga kasamahan ko. And hindi ko rin talaga alam kung ano magiging sistema sa pagsiserve. Iabot na lang ba namin to? Hindi ko talaga sure eh. Pero gusto ko ikwento sa inyo na kung ang iniisip nyo dito sa ganito ay parang orange is the new black. Mga ganon. Hindi ganon ang sitwasyon dito. Ang sitwasyon dito ay para siyang barangay, para siyang community. Ang pinagkaiba lang, puro lalaki, tsaka pare-parehas yung suot nila. May nagbibidyoke, may nagbabanda doon, may nagcheches, may nagtitinda ng mga candy, mga ganong bagay. So, sana makita nyo. Let's go! Tara, papasok na tayo, pre. Nakakatuwa kasi yung believe it or not, galing kasi yan sa believe it or not. So, laging sinasabi sa atin nila Father Ellie, nila Father Junji, na kung meron tayong hihilingin kay God, tayo ay dapat lang maniwala
at magdasal. Tama po ba? Ayan. And ngayon, isa po sa mga dalangin natin ay magkakatotoo. Sabi nga ni Sir, tayo ay kakain ng masarap. Yan, mapa-midnight snack man yan o ano, pero tayo ay kakain ng masarap at matutulog ng may ngiti sa ating mga puso. Dito po sa Bilibid, lahat po tayo ay nag-aasam na mabisita. Pag ang bisita ay bumibisita, hindi lang po yung binibisita ang masaya. Lalo na po yung bumibisita. Kaya po sa aming pagbisita at lalo ng lahat po ng bahagi ng Believe It or Not project na nandito po sa araw na ito, maraming salamat po dahil isa kayong biyaya sa aming lahat, hindi lang dito sa Legal Security Program, pati na rin po sa PJPS. And later on po, marami po tayong pagbabahaginan. Isa na naman nakakatuwang araw to, project na to, dahil nandito kayo. Kasi, imagine, sabi nga nakita 2,500 po yung mapapasaya nyo ngayon, yung araw na to. Actually po, hindi lang po pagpapasaya yung gagawin nyo sa araw na to. Kasi, binibigyan nyo rin po sila ng pag-asa. Yung sa pagpapahalagang bibigay nyo sa kanila. Mahirap po, hindi po matatawaran yun. Kaya, lubos po ako nagpapasalamat bilang tumatayong ama po ng Biblis Diliga. Sabi nga niyo ako magsasawang pasalamat sa mga katulad niyo kasi hindi rin kayo nagsasawang tumulong sa mga kapatid natin. Kita-kita nyo, ibang-iba yung sistema nila dito, pare. May kanya-kanya silang lalagyan, tapos meron silang mga ranchero na talagang, kumbaga sa pagkakaintindi ko, no, expert portioners. Parang ganon. Alam nila kung paano pagkakasyahin yung ulam para lahat makakain, di ba? Pero ngayon, feeling ko lang, mas magiging madali yung trabaho nila kasi ang dami nilang ulam. Ang dami talaga, pare. Ang dami talaga. Siguro nagtataka yung mga... Sa likod po nyo, ayan po ang mga persons deprived of liberty po. Alam nyo, sila po ay napaka-importante sa amin. Kasi sila po yung aming mga ranchero. Kung wala po ang aming mga ranchero, hindi po kami kakain. Kaya maraming salamat. Sila po ang nagdadala ng prepare na pagkain sa mahigit kumulang na 2,000 mga PDL. Sa kung ito ang mga beneficiary po ng inyong prepare na pagkain ay manggagaling po sa mga selda na meron pong mga may sakit, mga matatanda, mga estudyante, at yung po tinatawag namin mga CICL. Sila po yung mga juvenile children's in conflict with the law. Okay po. So sila po ang makikinabang sa hinanda ninyo pong pagkain sa amin. At kami pong natutuwa. Parang, ewan ko, parang ito na yata isa sa the best kong Christmas party. para i-share sa inyo yung aming tinatawag nila na, I guess, abilidad na maibigay, maramdaman nyo yung sincero naming luto para sa inyo. Para magpasaya nyo. Merry Christmas! Magandang araw ho. Sa totoo, ang mga chef ho iyakin. Unang-uno, nagpapasalamat ako sa oportunidad upang maibahagi po namin ang aming talento, I guess. Pero sa tingin po namin, instrumento po kami ngayon upang hindi lang sa pagkain. Yung pagkain po ay isa lamang medium upang siguro makapag-connect kami sa inyo. Wala po akong alam kung ano po ang pakiramdam na nandito po sa loob. Ngunit ngayong araw po talagang sa pagsasama-sama po nating lahat, si Ninong Ray, Chef JP, Bong King, Carlos, wala pong salita ang kaya ko pong naisip para maibahagi ang aking nararamdaman ngayong araw. Ang masasabi ko lang ko ay puro pasasalamat and gratitude. Maraming salamat po. Sana ma-enjoy niyo po lahat.
Mga pagkain na niluto namin ngayong araw. I guess gaya ng sabi ko kanina, walang sapat na salita or there are no words to describe how I feel today. I guess puro gratitude at pasasalamat lang yung aking nararamdaman para mabigyan ng opportunity para magluto para sa ating mga PBS. Ito yung mga kabagay-bagay na mahirap i-comprehend, mahirap i-digest. Kasi who are we to say, di ba? Kasi itong mga tao na to, sila na yung pinakamatibay na mga tao eh. And I guess yun nga, sabi ni Carlos, humbling experience na matuto tayo from them. And I think, yun nga, everyone deserves a second chance. And in life, hindi siya lahat panalo. Yung turning point ng life mo is when you get up and do something about it. So, it's a great honor. Yung lolo ko, ganito yung ginagawa niya every Christmas. So, kaya kanina sobrang emotional ako kasi naalala ko yung lolo ko. And kung buhay pa siya ngayon, siguro nandito rin siya. Merry Christmas. Merry Christmas sa kanila. Kakapagod pero ang saya. Nakakatuwa. Nakakaantig. Ang dami kong nakakwentuhan doon, one-on-one talaga. Yung huli kong nakakwentuhan, sabi niya sa akin, ano, Ninoy, malapit na ako. Sir, may nakatakas po na ano, sir. May nakatakas po na ano. Ako yan eh. Pero yun nga, sabi niya sa akin, Ninoy, malapit na rin ako. Sabi niya ganun, okay lang ka. Sabi niya, next year ata or 2 years. Tapos parang ano ko, parang matagal pa. Kasi yung mga nagsabi sa akin nung kanina na malapit na sila, parang linggo na lang, ganyan, o araw na lang. I go, gano'n ka talaga ba? 22 years. 22 years, dati siyang nasa maximum, pare. Dati siya nasa maximum. 22 years na siya. And napuna ko siya kasi siya yung parang leader no sayaw-sayaw nila eh. Sa ano yung College Guild, di ba? Talaga Galing po ko vaccine. Serve ko na rin yung makikita ko na rin yung laya. Tama. Congrats ka. Dalawang dekada na po ako sir. Dalawang dekada? Inuray! Nakulong po ako sir 21. Ngayon po magpo-42 na po. Pare, gusto tayo congratulations. Salamat sir. Sa charitable act na to, any amount, makakatulong yan sa education ng pamilya nila. Yun yung pinaka-goal namin dito. So gusto namin tutulungan yung mga family nila. Kasi syempre, nasa loob sila, hindi sila makatrabaho. Pero sa tulong natin, mapa-aral natin yung next generation. And yung life nila mag-i-improve, gaganda. Kumbaga. So, everyone deserves a second chance. Palagi natin yan sinasabi. And, di ba, I mean, lahat tayo tutulong-tulong. Di ba, pag nabuo natin yan, ang laking impact yan para sa kanila. So, yun lang. Kaya sobrang malapit to sa puso namin because, yun nga, I guess maliban na, di ba, we always have fun sa camp. Ang saya natin, busog tayo palagi. And, kumbaga, blessed tayo sa department na yun or sa area na yun. So, gusto rin natin i-share sa kanila. Happy birthday to you! Sakto, makakain tayo. May birthday yan pala dito. Di ba makakain tayo? Thank you. Birthday niyo pala, ma'am? Bukas. Bukas. Ay, bawiin natin yung happy birthday! PJPS. And kasama natin si Miss M.K. Guanyo, ang Associate Director ng PJPS, Philippine Jesuit Prison Service. Yan. Okay, medyo mahaba kasi. Ngayon, gusto lang talaga naming i-discuss yung
kung tawagin natin ay, anong programa to? Shine. Opo. Oo. Ito muna. Kanina ko pa siguro sinasabi yung programa kung saan yung PDL ay pwedeng mag-apply ng scholarship para sa mga anak niya sa labas. Tama po ba? Yes, Ano po ba uli ang ibig sabihin ng Shine? Shine, Sparkling Hope in Education. Yan, Sparkling Hope in Education. Again, paraan ito para magpatuloy yung buhay kahit ma-incarcerate ang say, padre de pamilya o ang nanay, 'di ba? Na usually breadwinner, 'di ba? Opo. Di naman dapat tumigil ang buhay kahit gano'n, 'di ba? To my understanding, correct me if I'm wrong po, na mag-a-apply ang PDL for this program para sa anak po nila. Pero may approval po ito, tama po ba? Ngayon, ano po ang kailangan gawin ng PDL para ma-keep sila dito sa program na to? Or siguro baka pwede niyo ba kami bigyan ng konting kwento tungkol dito sa program? Sige po. So, ang programa po natin, sabi nyo nga po, nagbibigay ito ng pag-asa sa mga bawat pamilya dahil ang padre de pamilya or ang nanay ng pamilya nakakapagbigay pa rin ng paraan upang ang mga kanilang anak ay mabigyan ng edukasyon. Ito po, yung kanilang mga magulang ay mag-a-apply. Kaya po nagbibigay rin po ito ng dignidad sa kanila na, ay, kahit ako ay incarcerated, napaaral ko ang anak ko. Ganon. So, malaking bagay po ito sa kanila. So, kapag sila po ay natanggap, mas mahalaga po sa amin, hindi lang po yung grado, yung kanilang commitment na mag-attend ng mga formation sessions. Yon. So, basically, kailangan mag-attend ng buong pamilya ng mga formation sessions. Opo. Ano po yun nandito sa mga formation sessions? So, meron po tayong mga spiritual activities, meron din po tayong mga capacity building na mga sessions, wherein yung, kunyari po yung PDL na parent attends inside, and yung mga anak naman po na magiging scholar at ang kanilang parent or guardian attends naman po sa labas. Okay. So, ito po ay mostly spiritual o ano-ano po ba ang nandito? Iba-iba po to. Depende po sa kanilang mga pangangailangan. So, last year po, very topical po yung ating mga sessions. This year, nag-focus po kami sa family strengthening. Family strengthening. So, basically, ipapa-attend ka ng isang seminar, ganyan? Opo, Parang para ganon? po siyang session. So, Session. mga 2 hours, 3 hours na meron po itong pagbabahaginan din na sila mismo na nagkakaroon sila ng tulungan, mga iba't ibang mga pamilya. So, Okay. nagkakakilala sila, faith sharing, tapos mga ways on how they can improve relationships po in their family. So, basically, ang paraan para makip doon sa programang yon, yung Scholar Ed, yung PDL, ay umattend ng mga seminar na magbe-benefit din sila. Yes po. Wow. Napakaganda, no? Nakakatuwa. Si Myra ay currently na enrolled sa program. Tama po ba? Yes po. Oo. So, anong level ka na? I'm in my second year college po. Second year college. Anong kurso? Bachelor of Science in Accountancy po. Wow! Nakakatawa naman. So, nakwento sa akin kanina ni Miss MK yung mga nangyayari doon sa program. Ikaw na nasa actual no program, meron ka bang mga bagay na maikukwento sa akin, maidadagdag para, para mas maintindihan ng mga tao kung ano ba meron dito? Po, sa program po, sa scholarship program ng Philippine Jesuit Prison Service is meron kaming formation session na ina-attendan ko and ng aking magulang. Kaya nga nasabi na focus kami sa family strengthening na nalalaman namin yung mga bagay na alam naman natin na yung generation ng magulang is iba sa generation namin. Tama yun. Napapagtagpo namin yung dalawang generation. Mas lalo kami nagkakaintindihan and yung bond namin sa family is mas nagiging okay, mas nagiging better po. And then, nakakatulong din sa amin yung mga capacity building na nagaganap din during formation session na nakakatulong for us to grow, for us to grow professionally and spiritually. Lalo kami napapalapit kay God and napapalago din namin yung mga sarili namin kakayahan through that. Tama. So, nakakatuwa, no? Nakakatuwa na meron ng benefit. Meron pa isang benefit. Alam mo yun, nakakatuwa. So, pwede ko bang matanong, sino ang nag-apply ng program na to? Sa akin po ay, nang nag-apply po sa akin is yung tatay ko. So, sumulat po siya and then sinabi na lang po sa amin na
in-apply kita sa scholarship and nag-reach out din po namin ang aming scholarship coordinator na nagsabi nga na in-apply kami nung tatay ko sa scholarship. So, kung okay lang matanong, gaano katagal pa ang father mo? Yung tatay ko po is namatay na namatay years ago na. sa loob po. Okay. So, patuloy pa rin yung program kahit... Yes po. Hanggang makagraduate po ako. Okay. Wow, ang ganda nun ang ganda nun. So, yung formation, ang nag-a-attend, ikaw and... Yung mother ko po. I see. Okay. Hindi ko in-expect yun na ang galing nun So, overall, masaya ka naman dito sa program na to at nakikita mo ba yung benefit ito sa buhay mo? Yes, sobrang saya po and napakalaking tulong na naibibigay niya sa akin, especially sa confident ko. Siguro, wala akong confident na mag-speak ngayon. Unlike before na, mahiyain, gano'n. Mas kaya mo na. Mas kaya ko po. Yun naman yung pinakamahalaga doon. Miss Myra, maraming salamat Thank you po. so much, Salamat Juan. sa oras nyo. Thank you so much. Yeah. In-apply nyo po si Angel doon sa programa na yon. Ito na po ngayon, may anak na kami, harapin na namin yung responsibilidad. Tama. Wala akong trabaho, nasa loob. Wala rin siyang trabaho dahil nakapokus sa mga bata. Itong PGPS, may programa sa loob. Nag-a-announce sila na mga anak, ganito. Inisip ko yun na paano ako makakatulong sa aking anak. Paano ko siya mapag-aaral. Wala akong kailangan. Ito po, in-apply ko siya dito. At natanggap sa awa ng Panginoon. Natanggap po. Nag-umpisa si Angel, grade 1. So, yun po. Mula grade 1? Umpisa po yun. Kasi nakakadalaw po sila sa akin weekly. Dumadalaw sila sa loob. Tapos, doon kami nagkakabanding. Tapos, lagi ko siyang pinapangaralan na anak, gawin mong motivation yung buhay ng paghihirap natin. Huwag kang magpapabuli kahit ako ang tatay mo bilanggo. Pero, huwag mong intindihin yan. Tuloy mo lang ang buhay. So, yung programa po yun, ito po ba ay hanggang makatapos si Angel? Kasi tapos na po siya ngayon. Tuloy-tuloy po yun. Tuloy-tuloy. Elementary, high school, college, tuloy-tuloy po yun. Yan, kagaya na sinabi ni Mera kanina, may formation sa labas, may formation kami sa loob ng mga tatay, mga PDL. So, umati na ka doon, ganoon din si Mrs. sa labas. Kung anong mga formation nila, yung programa nila, nandoon kami. Yung mga tatay nandoon. So, para sa mga anak. So, ramdam nyo ba na yung mga formation na yon ay talagang nakatulong sa inyo bilang pamilya? Yes po, napakalaking Talaga bagay po. Yung po yung nagpapatibay. Nagpapalitan kasi ng kuro-kuro, doon mo makukuha yung sharing para nagpapalakasan po. Pasalamat sa Panginoon na may ganitong programa na dumating para sa aming mga PDL. At kayo ang buhay na patunay na talagang epektibo tong programang to. Opo, epektibo. 100% epektibo ang programa. Napakarami natulungan po nitong programa. At natutuwa nga ako nung nalaman ko na si Angel nga ay graduate na. Cum laude pa, sir. Cum laude. Cum laude, di ba? At balita ko dito ka na rin nagtatrabaho sa PJP. Yes po. Tinan yung damit, pare. Di ba? Kita nyo naman. Ngayon, naka-graduate ka ng buo yung pamilya. Bago pala ako pumunta sa trabaho mo, meron ka daw tayo pinagdadasal gabi-gabi. Yes. Opo. Ano po yun? Yung pinagdarasal ko, sir, na Panginoon, sana ibigay mo na sa akin yung hinihiling ko sa yung matagal na maging buo ang aking pamilya. Magkasama-sama kami, hindi lang sa loob. Hindi lang weekly, kundi araw-gabi magkasama kami. At sa darating na graduation, sana ibigay mo na sa akin ang kalayaan. Natupad po ba Sir, yun? purihin ng Panginoon. Last January 23, this year, lumaya po ako. Katapos, last July, pag-graduate si Angel, habang umaakyat sa stage, tumutulo po yung luha sa PICC. Doon po ginanap. Nagpapasalamat po sa Panginoon. Nananalangin po ako sa Panginoon. Hindi ko po alam na tumutulo na. Ano yung dahilan? Kasi, andito, parang bumalik Alam mo yun, matapos mong graduate, bumalik ka. Ano yung dahilan kung bakit ka bumalik dito? Kung bakit mo napagdesisyonan na dito magtrabaho? Isa po sa love language ko talaga is yung acts of service. And gusto kong mag-give back sa PJPS kasi biruin mo, 16 years mula grade 1 to 4th year college. Hindi nila kami walang putol yung pagtulong at pagsuporta nila sa amin. Especially nung nag-pandemic na sobrang hirap. Yes. Walang trabaho si mama, si papa nakakulong. And sila tuloy-tuloy yung pagbuhos ng blessing sa tulong din ng Panginoon talaga na binubuhos yung blessing sa aming pamilya, pati na rin sa mga kapwa namin scholars. Kaya gusto kong ibalik yung service
sa mga kapwa ko scholars at sa mga tatay din na nasa loob at mga nanay din po nandito sa labas. Tama, tama. So, naniniwala ko na hindi lang naman kayo ang pamilyang may gantong storya. Palagay ko marami kayo. Di ba? Palagay ko marami kayo. And siguro, yun ang magpapatunay na itong programa na to, totoo, may resulta at merong magandang bunga. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much po. And congratulations po. Thank you Buo po. na po ang pamilya nyo. Alam ko buo naman po kayo dati, pero mas buo po kayo ngayon. Mas buo. Maraming salamat Kung po. mag-isa paglabas ko, 4 na kami. Paano nangyari yan? Tumubo, namunga, ang dami. Maraming salamat. Thank you po sa kwento nyo. I'm sure marami nating sa kwento nyo. Ang pinaka-layunin nung project is makapag-raise ng pondo para sa mga bata na anak ng mga PDL. Mapaaral natin sila. At the same time, dahil yung PDL ang mag-a-apply para sa kanila ng scholarship, yung mga PDL magpa-participate sa reform programs ng mga Jesuits. So, two-pronged, raise funding for the children and at the same time, participate in the reformation of the PDLs. Bakit mo to ginagawa? Bakit mo to ginagawa? Ang sabi ko, kasi para sa akin, pagluluto lang to. Nagluluto lang ako. Kahit nakapikit, kaya kong gawin. Hindi naman literal, pero gets nyo. Pero, yung maliit na aksyon na yun, medyo hindi ako makapaniwala na sobrang saya yung naibibigay sa kanila. Na nasa totoo lang, wala akong karapatan na hindi maniwala doon sa bagay na yun. Kasi kitang-kita ko naman talaga eh. Kasi hindi ko sinasabing hindi ako na-appreciate ng mga tao sa labas tulad nila Alvin. Hindi yun yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang, siguro talagang iba lang ang buhay dito. Kaya yung mga gantong bagay, iba rin nila i-appreciate. Diba? At sobrang nakakataba talaga ng puso. Ako, I encourage you all na i-try nyo tong ginagawa namin. Mahirap ba siya? Oo. Marami bang permit? Yes. Pero pare sinasabi ko sa'yo, mapapasok kayo sa isang mundong hindi nyo pa napapasok at magkakaroon kayo ng mas kakaibang appreciation kung ano ba ang meron talaga dito sa loob, pare. Talagang iba. Iba talaga. At yung sayang mararamdaman nyo kasi nakapagbigay kayo ng saya, ibang-iba rin. Walang papantay. So, bakit ba namin ginawa to? Bakit namin kinailangang magpakain ng almost 3,000 na PDL? Inorganize itong event na to ng Lucas Lepri Philippines, isang BJJ or Brazilian Jiu-Jitsu Club, in collaboration with PJPS, Philippine Jesuit Prison Services. Basically, gusto namin i-promote dito yung kanilang scholarship program. Yung nakita nyo naman yung mga in-interview namin kanina, di ba? Buhay na patunay na itong programa na to may resulta, gumagana. Sa halagang 4,000 pesos, makakapagpaaral na tayo ng isang bata sa isang buwan. Ito nga yung programa sinasabi kanina ni Miss MK. Again, 4,000 pesos, makakapagpaaral tayo ng isang bata sa isang buwan. Naiintindihan ko na itong 4,000 pesos na to ay malaki. At malaki naman talaga siya. Pero katulad nung sinabi namin nung nagpakain kami sa Home for the Aged, pwede naman kayong magtulong-tulong ng mga barkada. Kunyari, meron kayong barkada, tapos 10 kayo, tigong 400. So, makakapagpaaral na kayo ng isang bata sa loob ng isang buwan. And again, etong mga bata na to, ito dapat yung mga batang mahihirapan na dapat makapag-aral dahil naging PDL ang kanilang nanay o tatay. So ako, bilang ama, talagang nakaka-relate ako dito. And ikaw siguro, kung nanonood ka rin dito, malamang ikaw na nanonood ka ay may pamilya o nagbabalak magpamilya. Minsan nakakatakot isipin na paano kapag dumating yung panahon na baka hindi ko na kayang mag-provide para sa anak ko. I mean,
hindi ko naman ine-expect siguro na makukulong ako or hindi naman ako gagawa ng bagay para makulong ako. Pero kung sakasakali lang, alam mo yun, magkanda leche-leche yung buhay ko, merong peace of mind sa akin na at least yung mga anak ko kahit papano ay makakapag-aral pa rin. And kayo rin, alam ko marami sa mga nanonood dito, may mga anak na rin. And I'm sure, naiintindihan nyo yun. Naiintindihan nyo kung paano yung pressure na maging isang family man. At sa tulong nga ng programang ito, mapag-aaral pa rin natin yung mga bata. Kung paano kayo magdo-donate, dito na lang sa bank account na to. Kung makikita nyo dyan sa bank account na yan, ano talaga yan? PJPS talaga yan. So, gusto ko lang pong linawin na hindi pumapupunta sa amin yung pera na yan. Yung pera po na yan ay diretso po sa PJPS at sila na po ang gagamit niyan how they see fit para dito sa programang to. Siyempre, kay Sir Carlos, ang organizer nitong event na to, maraming salamat. Kay Miss Chrissy din na walang katapos ang nakikipag-coordinate sa amin sa chat. Maraming salamat din po sa inyo. Siyempre, sa Lucas Depri Philippines, ang lalaki ng katawan ng mga tao doon. Pre, kita mo ba yun? Di ba? Hindi nga ako Di ba nalalayo? Kaya ko rin mag-BJJ. Diba? Nakakatuwa kasi, yung ano na yun, yung mga jiu-jitsu clubs doon, sabi nga doon, usually, nagbabasagan kami ng bungo. Ano mo yun? Usually, nagsasakita kami. Pero para dito sa event na to, magtutulong-tulong kami. Ano yan parang, syempre merong konting physical sport yun, parang contact sport yun. So may konting may konting initan yan. Pero doon, talagang kinalimutan nila yun para lang sa ikatatagumpay nitong event na to. Siguro kapag Pasko, doon lang tayo medyo inclined tumulong. Naiintindihan ko naman yun, mahirap ang kanya-kanyang buhay natin talaga. Naiintindihan ko talaga ng buong buhay. Pero hindi lang naman sa paraan ng pera ang pagtulong. Yung pagkalat lang ng mismong video na to, pagsabi sa ibang tao na may gantong program, napakalaking bagay na yun. Kasi ang goal talaga kung bakit namin ginawa itong proyekto na to ay awareness. At yung pagsispread na yun, awareness yun, pare, napakalaking bagay nun. Huwag kayong ma-pressure kung hindi nyo kayang mag-donate. Kasi yung share lang, pare, yung pagkukwento lang sa mga kaibigan nyo, yung pag-link nito sa mga chat groups nyo, sobrang laking bagay na nun. Pero syempre, malaking tulong pa rin talaga ang donation. Alam naman natin lahat yan. Syempre, sa Studio Fort na naging katulong ng Team Ninong sa paggawa nitong magandang istorya na to. Yan, sila Eman, sila JD, sila Sally, at kung yung buong team pa nila. Maraming salamat din si Chu, di ba, na medyo kamukha ko, mas pogi lang ng konti yun, di ba? Kaya maraming salamat din sa inyo. And ikaw mismo na nanonood at umabot ka sa puntong to, maraming salamat sa'yo. Sana may napulot kang, I wouldn't say aral, siguro sana ang pinakagusto na lang namin dito, unang-una na entertain ka. Pangalawa, yung inclination mo na tumulong mas nag-umalab. Kasi the fact na kinlik mo tong video na to, alam ko, interested ka nang tumulong. Kasi kung hindi mo gagawin yun. Hindi mo i-click yung video, manonood ka na lang nung tubong mong 3 ways namin Alam mo yun? Pero nandito ka, tinapos mo yung video, maraming salamat sa'yo. Hanggang sa muli mga inaanak, Merry Christmas. Happy New Year na rin. Happy birthday na rin. Valid for 1 year. And Happy Valentine's Day. Happy Three Kings. Happy Fiesta. Happy Labor Day. Happy day. Happy 365 days of their mga inaanak. I love you.